everyone. Our Bible verse for today is all about Matthew 28:19. At nakasabi po dito, "Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, ito pong Matthew 28:19. Lagi mo itong maririnig tong verse na to eh. Lagi nating nababanggit itong verse na to or natatalakay yung Great Commission. Bakit? Unang-unang kasi yung Great Commission, ito yung huling habilin ng Panginoong Hesukristo bago siya umakyat sa langit. Bakit po ganon? Bakit ito yung huling habilin ng ating Panginoong Hesukristo? At bakit natin siya natatalakay madalas, diba? Yung Great Commission kasi napakalapit sa puso ng Panginoon. Kaya ito yung last will of testament niya. Tinuturing na huling mandate niya or habilin niya sa mga disciples niya. Kaya madalas nababanggit to para lumapit din sa puso natin. Para yung Great Commission ng ating Panginoon is mapalapit tayo, magawa natin. Kasi ito yung importante sa Panginoon. Na-emphasize dito yung isang line. Sabi ng Panginoong Hesukristo, "Make disciples of all the nations." Gawin ninyong alagad yung mga tao sa lahat ng bansa. Para mas mapabilis or maging clear sa atin, the first teaching is the church is mandated to be disciple of all groups, diba? Mga ethnics group. So sabi dito, sabi sa Greek Testament, ginamit yung word na ethne. Sa makatwid, ang utos ng Panginoon, disipluhin at gawing alagad lahat ng mga ethnics groups. Lalo na dito sa Pilipinas kasi maraming ethnic groups dito sa Pilipinas. And meron din sa China, meron din sa ibang bansa. So maraming ethnic groups because ethnies yung ginamit dito sa Bible. So, lahat yon turuan maging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. That is the mandate of our Lord Jesus Christ. Yung church kailangan na maabante, nagmamarsya para magdisiplo lahat ng ethnic groups sa mundo. So, hindi lang 200 countries yan. Kasi sa bawat bansa, maraming ethnic groups. Dito pa lang sa atin, marami na, diba? Marami ng ethnic groups, maraming languages. And yung vision ng church, sa lahat ng mga languages na yan, lahat ng mga kultura na yan, maparangaral ang ating Panginoon, masamba ang ating Panginoon Diyos in different language, in different cultures. So, the church is mandated to disciple all ethnic group. Pangalawa, the church is not meant to be few in numbers or a minority. Yung intention ng Panginoon is, nung sinugo niya yung kanyang mga alagad, hindi pwedeng manatiling minority, hindi manatiling kakaunti yung mga Kristiyano. Ang intention ng Panginoong Diyos is maging majority yung mga Christians, yung mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. So, nakaangkla pa rin to dun sa original plan ng ating Panginoong Diyos. So, the church is not meant to be in a few numbers. So, kapag tinignan natin yung mga different translation, sinasabi na pwede natin ma-misinterpret na sinasabi na kakaunti lang yung disiplo kasi make disciple of all nations pag sinabing of, sa bawat bansa merong madidisipulo pero hindi kailangan majority, kumbaga parang konti lang. Kaya ang mapapansin nyo yung iba sa different missionaries, meron silang madisiplo na all ng Pilipino lang, okay na yun.
Ganun lang yung goal. Magkaroon lang ng representative bawat bansa, parang okay na yun. Pero dapat hindi ganun ganun. Kasi hindi yung sinabi ni Jesus Christ. Kasi hindi niya sinabi, make disciples of all nations. Sa Tagalog kasi, ang sinabi niya, when we translate, taught Paul taught, gawin ninyong alagad ang mga tao, ang mga individual sa bawat bansa. Hindi dapat. Kasi parang kaperanggot na tao lang. Hindi. Yung literal translation nito is Matthew 28 verse 19. Gamitin natin yung word for word translation na para maintindihan natin according to the Greek Testament. Having done then, disciple all the nations. Straightforward. Hindi naman sinabing of all the nations. Jesus Christ is very careful to using the words. Hindi lang basta sinabi niya yan carelessly. Sinabi niya yon kasi minimin niya kung ano yung sinasabi niya. Kung ano yung words na binitawan niya, alam niya yun. Kaya disciple of all the nation, ibig sabihin kabuuan ng bawat ethnic group. Hindi bawat individual. Hindi ang goal is konti lang, kakarampot lang. Sabi dito, gawin alagad ang lahat ng bansa. Bawat tribo, gawin alagad. Hindi kakapiraso lang, hindi minority lang. The literal translation is in a Greek. Sabi dito, disciple. Not, sinabi dito somehow, nakalagay dito, disciple all the nation, na nakaalinsunod sa original plan ng ating Panginoong Jesus. Because we are created in the image of God. So, the church is not meant to be a few numbers or a minority. Hindi intention nakakarumpot lang, kundi all the nations maging disipulo ng ating Panginoong Diyos. Kasi napakalaki yung visions niya eh. The church is commissioned to transform nation into godly nations. That leads us na ang church maging kinomisyon ang ating Panginoong Jesucristo para matransform ang mga bansa. Hindi minority, hindi dapat kakakurampot lang, kundi kabuuan ng bansa. Lahat ng mga governments, lahat influential dapat under our godly nations. Baka sinabing godly nations kasi ito yung original plan ng ating Panginoong Diyos. Genesis 1, diba? Fill the earth with godly people, godly nations. That is the intentions of the great commissions of our Lord Jesus Christ. Kaya laging maririnig natin, kung ikaw ay congressman, abogado, gamitin mo yung pagiging congressman mo para, or abogado, para magbasa ng mga batas, magbasa ng mga yun, yung mga talata na patungkol sa pagtatanggol, right judgment, 'di ba? Na nagbibigay ng glory to God. So, because you are a disciple of Jesus, dapat dinadala yon sa kahit anong profesyon na meron tayo. So, paano natin i-apply yon? So, unang-una, sabi dito is join a church that makes disciples. Pangalawa, join a visionary and a missions church. Then pangatlo, join a church that teaches transformation. So, isabuhay natin yung nais ng Diyos na ma-disciple all the nation. Hope this simple motivational talk or Bible verse you learn. Thank you everyone and God bless.